What is up you guys? Dr. Momentum here. And right now, meron na naman tayong panibagong video. At sa video na to, i-discuss natin kung paano natin nahuli si Trump. Okay? So, hindi si President Trump ha, kundi yung meme coin ni Trump. So, maraming nagtatanong niyan sa atin, Dok, paano ba nahuli yan? Kung paano mo ba nakuha sa watchlist mo yan o ano ba yung average price mo dyan? Sige, sagutin natin dahil mahal ko kayo. So, check muna natin kung paano gumagalaw si BTC ngayon, no? Bago natin i-check yan. So, by the way, belated Happy Valentine's, no? Sa mga tatay na dyan. Joke lang. Okay, so, dito tayo, 109k ang ating resistance and then 89k ang ating support level. So, ngayon, try nating i-measure yung Fibonacci natin kung saan na ba siya naglalaro. So, above pa rin ng 0.382 which is a good sign, no? Ang gusto natin mangyari dyan, kung maging bullish yan, is ababan mo yung resistance level and then punta ka sa 0.236. Nag-create ka ng mini box dyan and then eventually, retest mo yung 109,000. Pero, pwede rin naman ABC pattern, i-break mo tong 0.5 which is the support of our coin, no? Pag na-break yan, retest ka dito sa 0.5 and then tuloy-tuloy ka na sa 70k level. Pero sabi rin natin na maraming support dyan, maraming willing bumili dyan. So that is very much likely not to happen. Pero again, we are just trading in probabilities, so pwede rin nating i-take into account all those scenario para manage yung ating risk. Okay? So, punta tayo sa Trump ngayon. I-discuss ko kung ano ba yung process ko, kung paano ko siya nakuha. Alright? Okay, so paano ko ba nakuha si Trump? So, hahapyawan natin kung ano yung trade idea ko dito. Pero hindi ko siya i-discuss full kasi gusto kong i-reserve to para sa aking mga Discord students sa momentum class natin. Parating na 6 days na lang yung hinihintay natin. Okay, so una sa listahan, bakit ko siya nagustuhan, bakit ko siya napunta sa aking watchlist. Kung mapapansin nyo, no, si Trump lang yung winatchlist ko kahapon at medyo siya lang yung nagpakita ng galaw din nung time na yon, ano. So, ang kulit lang. By the way, hindi ko naman alam na siya na yung magpapakita, pero ano lang yun, probabilities lang talaga. So, number one reason why is top gainer. Okay? So, ang unang rason ko dyan kung bakit ko siya nagustuhan is nasa top gainer siya. I think pang ano siya, pang 7, di ko na maalala. Top gainer siya nung time na binabantayan natin siya. So, nung nakikita ko na nagta-top gainer, okay. May something dito Number 2, catalyst. Pero bonus na lang to siguro tong catalyst. Why? Kasi bugbog na to si Trump. Ba't ganun? Ayun. Bugbog na. Tingnan nyo yung weekly nito guys Tingnan nyo yung weekly nito. Kung gaano nakabugbog. 75% down. Okay? So, na-discuss na natin yung bounce play na kapag nagtapong ka ng kunyari, imagine nyo tong ulo na to, no? Kunyari, bola yan, ano? Nagtapong ka ng bola from here, pak, syempre ito yung ground, tatalbog yan, di ba? So, ganun din tong si Trump ang nangyari dito. Yan yung logic ng bounce play. Pag tinapon mo, the more na mataas yung pagtapon mo sa bola, the more na mataas yung pagbagsak ng presyo, ganun din siya malakas na tatalbog. So, nangyari, tumalbog yung presyo, no? So inisip ng mga tao, sobrang mura na nito, kaya bibilin na natin. And another one is catalyst, which is nga, ito lang yung nag-iisang coin ni President Trump. At iniisip ko, si Trump, ang pagiging presidente niya, napaka-businessman ito, napakahilig sa pera na itong taong to. Not in a bad way, pero siguro bad way na rin. Pero catalyst yung iniisip ko. Hindi niya hahayaan basta-basta na babagsak lang yung coin niya. So yung ganun yung thinking ko na, okay, si Trump to, hindi niya hayaan na basta na lang mag-dump yung coin niya. So meron na akong thinking na
ina-add ko siya eh. Ina-add ko yung thinking ko na first, bugbog siya. Pangalawa, top gainer siya. Pangatlo, si Trump yan, hindi niya hahayaan na babagsak yung presyo niya. Magbabounce yan. So, yun na ngayon nangyari, nag-bounce ano. And beside that, marami pa tayong tinitingnan dito pero hindi ko na i-discuss in depth kasi nga gusto kong i-discuss to sa Discord. Last reason na di-discuss natin is yung number 3 is Paraboso. Ayan, Paraboso candle. Paraboso candle siya kagabi. So, what do I mean by that? Ito yung Paraboso. Yan. Naguhitan na natin ano. So, itong Paraboso guys. So, ayan, bullish actually hindi pala Paraboso no, Maraboso. Kasi yung kaklase ko dati tawag niya dito ano, Paraboso. So, yun na tuloy yung tawag ko no. So, ayan, bullish Maruboso pala, Maruboso. So, yan ang pinaka-strongest sign ng bullish candle, yung Maraboso. Ito naman bearish Maraboso, yan yung pinaka-strongest sign ng pagiging bearish. So, nakita natin, Maraboso to. So, mayroong indication na may momentum. Okay? So, ayan. So, may momentum. So, punta tayo sa 1 hour time frame kung saan ko siya nakita. So dito sa 1 hour time frame, 30 minutes na lang siguro. 30 minutes. So dito sa 30 minutes time frame, ito yung ano ko, ito yung dito ko siya binabantayan. So dito ko siya binabantayan. Nung nandito pa lang siya, 1, 2, 3, umangat. Sabi ko, okay, pag binrake mo to, pag binrake mo tong resistance na yan, bibili ako dyan. So breakout, no? Breakout, yung simple breakout lang, yung buying natin. So pag binrake mo yan, bibili ako dyan. Pero pag hindi mo binrake yan, pass na lang ako, makikipag-date na lang muna ako. So ayun, nangyari dyan, pumula no. Pagka pula, sabi ko bukas na siguro kasi namamatay na eh. And then nag-recover. Habang nag-recover to, nagdi-Discord tayo. So inaayos natin yung course sa Discord. And disclaimer lang guys hindi lahat ng breakout tinitrade natin. Okay, meron tayong variation na binabantayan because pagka tinrade mo lahat ng breakout, swak sunog ka talaga. Kasi hindi naman lahat ng breakout nagtutuloy. Okay, so dito, iniisip ko dyan, okay, wala na, late na ako. Sabi ko, hindi na ako nakasakay. So naghintay na lang ako ng another break. Hintay ko, nagkaroon ng another break. So, dyan tayo nakabili sa area na yan. And then, nagbenta tayo around here. Around this area. So, simple breakout lang yung ginamit nating strategy dito. Kaya, yun, nasakyan natin siya. Ito yung snapshot. So, congrats sa mga nakabili. And, see you sa mga willing mag-learn sa ating Discord. By the way, 6 days na lang. So, pinupukpok ko na talaga siya yung mga variation ng buying entry natin, selling entry natin, risk management and all. Wino-work on ko na siya. Tapos na ako sa portfolio management class and risk management class. And ngayon, tinatapos ko na yung moving average in-depth class. Okay? So, yun lang. Kung may natutunan ka, comment mo naman Discord. At kung willing kang sumali sa ating Discord, comment mo naman Discord para may interaction sa page natin. So, happy Saturday guys! God bless you all. Dr. Momentum out.